Hi friends! Ngayong araw, isi-share naman namin sa inyo ang usual Sunday namin dito. Una, ipasyal muna natin si John sa spray park. Dito sa Canada, meron silang tinatawag na spray park or splash pad. Sa Ontario, ang tawag nila splash pad. Dito naman sa BC, ang tawag nila spray park. Nag-o-open sila tuwing summer para magkaroon ng lugar na mapaglalaroan ng mga bata, lalo na kung mainit ang panahon. Sa mga ganitong spray parks, makikita nyo na para siyang usual playground lang na may mga picnic tables, tapos yung mga magulang madalas may dalang panlatag o kaya camping chairs. Si John, sobrang tuwan-tuwa tuwing pupunta kami dito kasi makakapaglaro siya ng tubig saka merong playmates. Dito makikita nyo may mga nagsispray ng tubig or nagpupuno ng buckets tapos biglang bubuhos. Tapos kung may dala kang water guns, added excitement yun sa mga bata. Iba-iba yung itsura ng spray parks. Ang kagandahan sa spray parks, libre lang at walang entrance fee. Anytime pwedeng i-enjoy ng bata. Sarado lang talaga pagdating ng fall, winter at spring, pero syempre malamig kasi nun. May schedule sila na usually makikita sa website ng local government o sa Facebook page ng city, pero usually summer ang bukas ng spray parks. Yung spray park na pinuntahan namin malapit lang, mga 5 minutes away galing sa bahay. Yun namang dati sa Ontario, around 5 minutes lang din. Dito sa Chilliwack may 3 spray parks. Umabot din kami ng mahigit 1 oras sa spray park bago namin inayang umuwi si John kasi tuwing Sunday nagmi-meal prep kami ni Glenn para sa buong linggo. Ang ibig sabihin ng meal prepping namin, nagluluto kami ng 3 hanggang 4 na ulam in advance para dun sa week na yon. Pagtapos namin sa spray park, pumunta muna kami ng Real Canadian Superstore para mamili ng ilang rekado. Medyo nagahol na nga kami sa oras kaya wala na kaming video ng Real Canadian Superstore. Pero hopefully next time, mailibot namin kayo doon para mapakita namin kung ano yung mga available na groceries doon sa loob. Bago kami magluto, yung mga groceries namin, ilalagay muna namin sa pantry. Makikita nyo din sa ibabaw ng oven, nandun yung mga meat na inilabas na namin sa ref bago kami umalis para mag-defrost. After may ice ang groceries, eto na yung food prep. Lahat ng mga ingredients, pinagtutulungan namin ni Glenn maiprepara. Ando na yung bawang, sibuyas, gulay, kagaya ng patatas at carrots at iba pa. Ito na nga pala yung benefits ng meal prepping. Una, nakakatipid kami sa oras kasi isahang prepara na lang lahat ng mga rekado. Isahang luto, kaysa araw-araw kaming magluluto. Kausap ko nga pala sila mama at papa sa messenger habang nagpe-prep hanggang matapos magluto. Shooting 2 birds at the same time na din kasi nakakapag-catch up kami habang nagluluto. Hello pala mama at papa, ang number 1 fans namin at paulit-ulit daw nilang pinapanood ang vlogs. Thank you po, I love you and miss you po. Pangalawang benefit, nakakatipid kami sa budget kasi mas malaki yung tendency na kailangan naming mag-order ng food kung hindi namin naplano yung pagkain. Lalo na dito sa Canada, medyo mas mahal ang eating out or food deliveries. Plus bukod sa cost mismo ng pagkain, may cost din ng tip. Pangatlo, dahil nakaluto na kami ng pagkain para sa buong week, may oras kami para sa pamilya after ng work. Usually 8 to 5 ang work. Kung magluluto pa kami after ng work, wala na kaming oras maglakad-lakad sa labas or pumunta sa park. Lalo na pag summer dito, hanggang 9 p.m. maliwanag pa ang araw. Kaya gusto namin i-take advantage na makalabas habang summer kasi maraming pasyalan dito na hindi mo naman kailangan magbayad. Panggas lang at expenses at syempre yung oras. Dahil meron na kaming readyng kainin, nakakalabas kami at pag uwi namin, iinitin na lang at makakakain kami ng dinner nang walang problema. Pang-apat na pros ng meal planning, mas healthy ang nakakain namin kasi kami mismo ang nagluluto kumpara sa takeout, especially yung mga fast food. Syempre, nagpa-fast food din kami pero dahil nakakaluto, paminsan-minsan lang. Lastly, kapag may nailuto kami at may pasok si John, baon na niya yun ng lunch. Tuwing tanghali din kapag may work, hindi na namin aalalahanin yung tanghalian namin kasi hindi din naman kami makakaluto habang nagtatrabaho. Gusto ko lang palang i-add na may mga Sundays na hindi namin nagagawang mag-meal prep, pero mas madalas nakakapag-meal prep talaga kami. Minsan kasi masama ang pakiramdam ko, o kaya may lakad kami, o kaya merong something na nag-come up ng Sunday kaya hindi kami nakakapag-meal prep.
Pag ganun ang nangyari, either after work ng Monday o kaya magluluto kami per day. Pero mas gusto talaga namin yung nakakapag-meal prep ng Sunday. May cons din naman ng meal prepping. Isa na yung syempre nasa ref yung pagkain so hindi siya freshly cooked. So far, yun lang ang naiisip kong cons. Never pa kaming napanisan ng nilutong pagkain. Usually, tumatagal sila ng 4 to 5 days kahit hindi finreeze. Basta kailangan lang ng proper food handling at madalas na paghuhugas ng kamay habang nagfo-food prep. So, balik tayo ngayon dun sa niluluto namin. Once na prep na namin yung ingredients, iluluto ko na yung mga ulam. Tips pala regarding sa pag-prep ng ingredients, malaking bagay yung merong food processor para sa mga bawang at sibuyas. Sa mga gulay naman, malaking tulong yung food chopper. Nabili namin tong mga to sa Amazon. Kung nasa Pinas naman kayo, meron itong mga tools sa Lazada or Shopee. Pili na lang kung okay naman ang quality pero hindi mahal. Sobrang thankful ako at tag team kami ni Glenn sa pag-meal prep. Malaking bagay yung may katuwang sa mga gawaing bahay kasi mas dumadali kung hindi mag-isa. Inuna ko nga palang lutuin yung buttered shrimp kasi ito yung dinner namin ngayong gabi. Ito din yung pinakamadaling lutuin sa apat. Shoutout din pala kay Kuya Ferns. Yung YouTube channel niya ang madalas kong ginagamit para sa instructions kung may nakalimutan akong step. Thank you sa'yo kasi sobrang helpful ng vlog mo. In case lang in the future, mapanood mo to, God willing. Thank you kay Panlasang Pinoy kasi nung hindi pa kami marunong magluto, siya yung channel na kinukuhanan namin ng recipe at video instructions. Habang nagluluto pala ako, pinrep na ni Glenn ang strawberries na binili namin sa grocery. Si John kasi favorite ang strawberries. Kung may papadala ko lang itong mga strawberries sa Pinas para makatikim sila mama at papa, gagawin ko kasi masarap ang strawberries dito sa Canada. Dito nga pala ako nakatikim ng pagkatamis-tamis na strawberry. Kaya si John, araw-araw ang baon niya sa school, ganun. Siya ang nagre-request, hindi niya pinagsasawaan. Para mahugasan yung strawberries, nilalagyan ng water at vinegar. Fun fact, ang vinegar pala kills 98% of bacteria on fruits and vegetables, pati na rin ilang common foodborne illnesses. Binababad ni Glenn yung strawberries ng mga 10 minutes. Pagkatapos, babanlawan ng mga 2 beses. Aalisin niya na yung dahon tapos ilalagay sa container para madaling i-prepare sa umaga para sa baon ni John. Heto na nga, ready na yung 4 na ulam. Una yung buttered shrimp, tapos yung spaghetti sauce na walang hotdog kasi hindi mahilig si John sa spaghetti sauce na may hotdog. Tapos sunod naman yung giniling na may patatas at carrots. Tapos kinamatisang manok. Wala pa yung bok choy, ilalagay na lang namin bukas kapag ininit na. Tip nga din pala sa kinamatisang manok, pag nilagay nyo siya sa ref tapos kinabukasan yung kakainin, madaling tanggalin yung mga oil sa ibabaw. Mas magiging healthy yung kinamatisang manok. Makikita nyo din pala nakasulat sa whiteboard sa may ref yung meal plan namin for the week. Dito namin sinusulat kung may leftovers kami na kailangan makain ASAP since meron kaming reminders na nakakatulong para hindi kami makapagsayang ng pagkain. Ito, clean up time na. Inempty na namin yung dishwasher tapos nagtulong kami ni Glenn na banlawan at linisin yung mga ginamit sa pagluluto para maisa lang sa dishwasher pagkatapos namin kumain. Mas masarap kasing kumain kung malinis ang kusina. Inugasan nga pala namin kung gaano katagal ang meal prep namin ngayong Sunday. Nakapag-prepare kami at nakapagluto ng 4 na putahe sa loob ng kulang 1.5 oras. Sulit naman ang pagod, tapos madami pa kami makakain nito kasi pagod. Kung curious kayo tungkol sa weekly meal calendar namin, watch out sa susunod na vlog at isi-share ko sa inyo yung weekly meal plan. Tapos, in another vlog, mag-share din kami ng tips kung paano makatipid sa pagbili ng groceries. Pati na rin yung mga ingredients na nasa Pinas pero wala sa Canada at kung ano yung alternative ingredient na pwede nyong mabili dito. Please feel free to like the video and subscribe kung nagustuhan niyo yung content or kung nakatulong siya in any way. Kung may tanong kayo or feedback, please don't hesitate to comment down below. Thank you sa pagsama sa amin today. Until next time, God bless. Bye!